purihin ang Diyos. Siya ang daan, siya ang katotohanan, siya ang buhay. Tunay nga po na ang kailangan lang natin sa ating buhay sa bawat saglit ay walang iba kundi ang ating Panginoon, sapagkat pagkasama po natin, kompletong-kompleto na para sa lahat ng pangangailangan natin upang maranasan natin ang buhay na kasiyasiya, buhay na matagumpay, at higit sa lahat, buhay na walang hanggan. Kaya isang umaga po na kasama natin ang Panginoon, no? Kaya yun po ang atin pong tiyakin lagi, no? Huwag tayong mapapalayo sa Kanya, huwag tayong mapapawalay sa Kanya. At paano natin magagawa ito? By always doing His plans and His will for us, no? Huwag tayong gagawa ng bagay na makakasakit ng kalooban ng Panginoon. Sabi nga po ng Biblia, di ba? Ano po bang nakakapahiwalay sa atin sa Diyos? Walang iba kundi ang kasalanan. Kaya kung may kasalanan po tayo, gusto man ng Diyos na tulungan tayo sa ating pangangailangan, hindi niya magawa. Bakit? Kasi daw nakahiwalay po tayo. Tayo ang naghiwalay, hindi siya. Tayo ang lumayo, hindi siya. Kaya tara na, mangumpisal na po tayo, no? Punta tayo sa simbahan, mangumpisal tayo para maalis ang hadlang at makiisa tayo sa Diyos para maging matagumpay ang lahat ng ating hangarin sa buhay. A blessed Tuesday pala, no? Tuesday morning to everyone. Bilis ng panahon, no? Okay, bigyan na po natin ng daan ng Tuesday group. Sister Julie, a blessed Tuesday. Amen, Brother June. Blessed Tuesday sa iyo at saka kay Sister Rose. At syempre po sa mga kapatiran po natin na nandiyan na lahat na nakakasama natin at syempre para sa mga dumadating pa. Pinagpalang umaga ng Tuesday sa inyong lahat at pagpalain tayong lahat ni Lord. Amen. Amen. Of course, kasama din po natin sa umagang ito, Sister Rose Picayo. Good morning, sis. Amen, amen. A blessed Tuesday po, Brother June, Sister Julie, at sa lahat po sa inyo. Sabi nga po ni Sister Julie, pagpalain po tayong lahat. At ang hindi sinasabi sa atin ng ating head servant, pagpalain po tayong lahat. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Okay, at siyempre po, knowing that without God, we can do nothing, no? Kaya gano'ng kahalaga ang presensya po ng Panginoon. Lahat ng pwede nating magampanan sa araw na ito ay mangyayari lamang, magaganap lamang kung ito'y loloobin po ng Panginoon. Kaya manalangin muna po tayo para loobin niya ang lahat ng ating nais gawin sa bagong araw na ito. Kaya samahan niyo po kami sa aming panimulang panalangin, no? At tayo pangunahan ni Sister Julie sa ating pagdasal. Hirang sa Diyos ang aking buhay. Tayo po'y manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, sa umaga pong ito, muli po kami nagpupuri at nagpapasalamat po sa kabutihan ninyo. Sa panibagong buhay po na ipinagkaloob ninyo sa aming lahat sa umagang ito. Sa pag-iingat po ninyo sa aming pagtulog, Panginoon, sa pagbantay sa amin at sa buo naming family, Panginoon. Salamat din po, Lord, sa lahat ng provision ipinagkakaloob ninyo sa amin, financial, spiritual po, na nandyan po kayo para ibigay po sa amin lahat, ang lahat po ng aming pangangailangan, maski sa aming pang physical na pangangailangan, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. At sa umagang to, Lord, sa aming pasasalamat, sa aming paghingi ng tawad, Lord, sa lahat ng mga pagkakasalang nagawa namin, sa lahat ng mga bagay na patuloy pa rin po namin nagagawa, sa katigasan po ng puso namin, sa hindi pa rin po namin pagkukunta sa inyo, sa pagtanggap sa lahat ng dumi sa puso namin. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Lord, na makasunod sa inyo, na magawa namin ang will ninyo, hindi ang will po namin, Panginoon. Alam po namin ito ang way namin para
magkaroon kami lagi ng connection sa inyo. Ang aming panalangin, Panginoon, tulungan niyo po kami maging humble sa lahat ng bagay. I-surrender po ang lahat-lahat sa inyo at magtiwala ng buong puso sa inyo, Yes, Panginoon. Lord. At Lord, sumama po kami sa oras na to. Unang-una po, Lord, para sa mga kapatiran po namin na may sakit. Yes, Lord. Oras na to, Panginoon, lalong-lalo na po si Brother Jess, Lord po. Yes, Lord. Nasa oras po nito na nangangailangan ng tulong po ninyo para magkaroon po siya talaga ng kagalingan, Panginoon. At para din po kay Sister Cherry na magkaroon din po siya ng katatagan, Panginoon. Na hindi po siya magkaroon ng worry, Lord. At yung faith po niya maging matatag at alam po niya kasi na sa pagmamahal ninyo ayos din po ang lahat. Tinataas din po namin sila Sister Christine, Panginoon, Sister Ansis, at sa lahat po ng mga kapatid po namin na nagsasuffer ng mga sakit, Panginoon. Nararamdaman po ninyo ang pains nila, nararamdaman po ninyo ang puso nila, Panginoon. Kaya kayo po ang magbigay sa kanila ng kaliwanagan, magbigay sa kanila ng katatagan, Panginoon, at maisip din po nila na wala imposible sa inyo, Lord, dahil mahal na mahal po ninyo sila, pati na rin po kami, Panginoon. At syempre po, Lord, tinataas din po namin na aming mga kapatid na nagsaselebrate po ng kaarawan nila ngayon, Panginoon, sa mga hiram na buhay na ipinagkakaloob ninyo sa amin. Patatagin nyo rin po sila sa kanilang pananampalataya, si Sister Olive po, at si Brother Jason, Panginoon, sa panibagong buhay din po nila sa kanilang kaarawan ngayon. Yes, Lord. Naway makakamtan din po nila ang miniliti ng kanilang mga puso, Panginoon. Salamat po, Lord. At salamat po, Mama Mary, sa lahat po. Salamat sa mga answered prayers, sa pagpapagaling din po sa akin, sa pagtanggal din po na sa sakit po, at saka sa result po din po na magagasa to the echo ko. Yes, Lord. Maraming salamat. In Jesus' mighty name, amen. In the name of Father, Son, Holy Spirit, amen. Thank you, Sister Julie. Okay, at dahil po'y dadako na sa pagbasa po ng ating salmo para sa araw na ito, at simulan na po natin bukletin natin mga Biblia, pang sabayan nyo kami sa aming pagbasa nito. Basahin ko po ito sa wikang Ingles, babasahin ni Sister Rose sa wikang Tagalog. My beloved sisters and brothers, it's Tuesday today, the Tuesday of the first week of Lent, the 24th day of February. And our psalm reading will be taken from chapter 34 of the book of Psalms, verses 4, 5, 6, 7, 16, and 17. At ito po ang ating salmo sa wikang Ingles. Our responsorial psalm for today is, "From all their distress, God rescues the just." Let me repeat that again. From all their distress, God rescues the just. Glorify the Lord with me. Let us together extol His name. I sought the Lord, and He answered me and delivered me from all my fears. Look to Him that you may be radiant with joy, and your faces may not blush with shame. When the poor one called out, the Lord heard, and from all his distress He saved him. The Lord has eyes for the just and ears for their cry.
The Lord confronts the evildoers to destroy remembrance of them from the earth. When the just cry out, the Lord hears them, and from all their distress, He rescues them. The Lord is close to the brokenhearted, and those who are crushed in spirit, He saves. Beloved sisters and brothers, the word of the Lord. Thanks Be to God. Thanks be to God. Pakinggan po natin sa wikang Tagalog. My dear brothers and sisters, ang ating pong salmong tugunan, matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Kadakilaan ng Diyos ay ihayag, ang ngalan niya'y purihin ng lahat. Ang aking dalangin dininig ng Diyos, nawala sa akin ang lahat kong takot. Nagalak ang aping umasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila iniligtas sa hirap at dusa. Kinukupkup ng Diyos ang mga matuwid, ang taguy nila ay Kanyang dinirinig. Nililipol niya yaong masasama, hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Agad dinirinig daing ng matuwid, inililigtas sila sa mga panganib. Tumutulong siya sa nasisipahayo. Ang walang pag-asa'y hindi binibigo. My dear brothers and sisters, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Diyos. Salamat sa Diyos. Pasalamatan po natin ang ating Panginoon. No? So, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you. Napakabuti po ng Diyos. Kaya pinagpala po tayo sa umagang ito, di ba? Hindi dahil tayo mabuti, kundi dahil ang Diyos ay napakabuti. Ulitin ko po, pinagpala tayo sa umagang ito, hindi dahil tayo ay mabuti, kundi ang Diyos ay napakabuti. Kaya muli, tinutulungan po tayo ng ating Panginoon. No? Kaya mahalaga po yung Quaresma, no? Lenten season. Yan po yung time na ang ating Panginoon ay nagpunta sa ilang, no? Sa isang disyerto, yung walang tao, yung tahimik na lugar para wala pong baka istorbo, no? Sa kanyang pagninilay, no? Ng kalooban ng kanyang ama para sa kanya, di po ba? Dahil ito po yung halos malapit na magsimula ang kanyang public ministry, no? Kasi gusto ni Jesus, lahat ng gawin niya ay nakakapaloob sa plano ng Diyos, sa kagustuhan ng Ama, di po ba? At yan din po ang kailangan nating ganapin. Kaya nga tayo mayroong Lenten season, may Quaresma, para tayo may panahon para magdilay, no? Keep away from busy life, di ba? At pumunta ka sa isang lugar na tahimik at doon ka magdilay, di po ba? Ano na ba ang narating ko sa buhay, di ba? Ako ba'y napalayo sa Diyos? Ako ba'y nakakapaloob sa kanyang plano? Yan po yung mga mahalagang katanungan, di ba? Sapagkat dyan po nakasalalay kung tayo ay makakaranas ng buhay na matagumpay o buhay na kasiya-siya, di ba? Sa ating salmong tugunan, di ba? Napakalinaw po nito. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Narinig niyo po ba yon? Ang matuwid daw ay tinutulungan ng Diyos sa lahat ng kagipitan. Kaya ganyan ang kahalagahan na ituwid po natin ang ating baluktot na buhay, di ba? The call of Lent is a call to repentance, di ba? Yung bang ating pagiging makasalanan, pagiging makasarili, baguhin na po natin ang ating direksyon sa buhay. Instead of centering our attention, our life and priority on ourselves, isentro po natin sa Diyos. Yan po ang kwan. It's a 180-degree turn. Yan po yung tinatawag na metanoia, no?
yung ibang-iba na ang direksyon mo, di ba? Kung dati ay palayo ng palayo ka sa Panginoon at ayaw mo siyang pakinggan, ngayon palapit ng palapit ka sa Kanya at wala nang mahalaga sa iyo kundi ang Kanyang salita. Hindi po ba? At alam ko naman, nararanasan po ninyong lahat yan, di ba? Kaya sabi po dito, naggalak ang api na umaasa sa Kanya pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y inililigtas sa hirap at dusa. Alam ko po, meron tayong mga kapatid na nasa ganitong kaligayahan, no? Kalagayan, no? Ngayon lang po, nakatanggap ako ng isang prayer request, no? Pa rin siya, nasa panahon ng pagsubok, di ba? Kaya nga, mahalaga na tayo po'y nakikinig, di ba? Kaya pinapadalhan ko kayo ng almusal mo natin, no? Para marinig nyo, para magkaroon kayo ng pag-asa na hindi kayo nag-iisa sa buhay. No? Merong pwede kang tawagan, di ba? Ang problema po sa atin, sinusolo po natin ang problema. We don't call God, di ba? Huwag mong pasanin ang problema mo, kapatid. Mayroong Diyos na nagmamahal sa iyo na makapangyarihan sa lahat, di ba? Kung ang nais ng demonyo ay hilahin ka pababa, ang Diyos ay itutulak ka pa paakyat, di ba? At mas makapangyarihan ang Diyos kaysa sa mga demonyo na galit at naiinggit sa atin. Dahil tayo ay tinuturing ng Diyos na Kanyang mga sariling anak. At yan po ang dahilan kung bakit tinuturuan tayo ng ating Panginoong Hesus para manalangin at tawagin natin ang Diyos na ating Ama, di ba? Napakaganda po ng ating gospel, no? Nakakakilabot na kahit tayo ay hindi karapat-dapat, sabi niya, this is how you should pray, no? Our Father who art in heaven. Sa madaling salita, di ba? Ang tingin po sa atin ng Diyos, kahit tayo makasalanan, anak pa rin, di ba? Anak pa rin. Mahal pa rin po niya tayo at naghihintay siya ng ating pagbalik loob sa Kanya. Naalala niyo yung parable of the prodigal son, di po ba? Yung anak, na sentro siya sa mundo, iniwan niya ang kanyang tatay, di ba? Mas ginusto niya parang mamatay na yung tatay niya para makuha niya yung kanyang parte, di ba? Yung kanyang mana. Isipin niyo po yun, no? Buhay pa yung tatay niya, kinuha na yung mana niya, parang sinabi niya, mamatay ka na, di kita kailangan. Ang kailangan ko yung mana mo. Lumayo siya sa kanyang ama, di ba? Dala-dala yung napakalaking mana niya, pera. Pero ano nangyari? Naubos. Naubos ang kanyang kaligayahan, no? Naubos yung kanyang sinasandalan, yung kayamanang pangmundo. Ganyan po ang mangyayari sa atin pag hindi natin natutunan ang kahalagahan po ng Diyos sa buhay po natin, di ba? Kaya nga dito sa ating community, laging pinagsisigawan natin, mangumpisal ka, di ba? In other words, sa madaling salita, pagpahalagahan mo ang tulong ng Diyos. Hindi mo kaya na lutasin ang iyong problema o dalhin na nag-iisa. Kailangan mo ang Diyos. Di ba sabi ng Panginoon, halik kayo. Matthew 12 ba yan? Verse 33. Matthew, come to me who are, Matthew 12 yata, no? Come to me, you who are heavily laden, kayong mga bigat na gusto nang sumuko sa buhay. Halik kayo mga anak, mahal ko kayo, tutulungan ko kayo, huwag kayo lumayo sa akin, mangumpisal na muna kayo para mapakinabangan niyo ang aking kapangyarihan. Diba? Kaya brothers and sisters, ganyan kahalaga ang Panginoon. Dakila siya, mahal na mahal niya tayo, at tutulungan niya ang mga matutuwid, no? Kaya tuwirin na natin ang buhay natin, 'di ba? Kasi sa mga baluktot, 'di ba? Ang buhay nabibingi siya, 'di ba? Dahil ang mga baluktot po ang buhay ay nakawalay sa Diyos, 'di ba? At hindi niya maiabot ang tulong dahil tayo mismo ang lumayo sa Kanya at rerespetuhin niya ang desisyon natin sa buhay. Kaya nung isang araw lang po, di ba, pinagbigay alam sa atin ang ating unang pagbasa, dalawa lang ang pagpipilian mo, di ba? Mabiyayang buhay o kasumpa-sumpang buhay. Dalawa lang po, walang gitna, di ba? Kaya dapat lagi tayong conscious, no? Na ang lahat ng ating desisyon sa buhay ay pinipili natin ay ang Diyos at hindi ang kaaway, di po ba? Kaya anong sabi dito?
Nagalak ang aping umaasa sa kanya pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Hindi mabibigo ang pag-asa mo. Pag nanalangin ka sa Diyos, hindi kanya bibiguin sapagkat sobrang lawak, lalim at laki ng habag ng Diyos kaysa anumang pagkakasala o pagkukulang po natin sa Kanya. Diba? Kaya magtiwala tayo sa Diyos. Pakikinggan ka, pero huwag kang nagmamadali. Diba? Huwag kang nagmamadali. In His time, diba? Magkakaroon ng katugunan ang iyong pangangailangan. Aayusin niya ang lahat, diba? Ayusin mo muna ang buhay mo, papasukin mo ang Diyos sa iyong buhay, di ba? At hayaan mong siya ang kumilos, siya ang masunod. Ayun. At doon mo mararanasan, unti-unti, no? Gumaganda ang buhay mo, lumiliwanag, nagkakaroon ng kulay. At ito po ang nangyayari sa inyong abang lingkod, di ba? Kahapon, asaan ba kami kahapon, di ba? Nasa Hotel Okura kami, di ba? At dyan sa Banda Resorts World. Nag-graduate po si Brother Kyle, no? Sa college. Sipin mo yung aking panganay na apo, no? Parang kailan lang, baby si Kyle. Parang kailan lang, di ba? Gusto maghiwalay ni Brother Ryan sa Sister Laika na si Kyle pa lang ang anak nila noon. Batang-bata pa si Kyle. Gusto nila maghiwalay, di ba? Buti na lang, natagpuan nilang sino ako family, no? At dahil sa pinag-attend ko po sila ng prayer meeting sa Carrel Hall, sa Paco noon, Paco Catholic School. Nagbago ang ihip ng hangin sa buhay po nila, di ba? At imbis na maghiwalay sila, lalo silang nagmahalan, lalo silang nag-ibigan, hanggang sa naging 4 yung kanilang bunga ng kanilang pagmamahalan. 4 na po, hindi lang si Kyle. So, nasundan pa ng 3. At nakita naman po natin, ang 2 apo ko ay nasa college na, kasama na rin po si Lucas, di ba? At they're all doing good po sa kolehiyo, no? Mga dean's listers sila, di ba? So, imagine that, brothers and sisters, no? Kung hindi natuloy ang pagbabalikan ni Sister Laika tsaka ni Brother Ryan, di sana wala si Lucas, wala si Cholo, wala si Bri, di ba? Hindi nila natikman ang mabuhay sa mundong ito, di ba? Kaya, brothers and sisters, minsan ganyan tayo, no? We're just so self-centered, no? Na ang decision natin, pag may gagawin tayong decision, sarili lang iniisip mo. What about people whom you will affect? Di ba? Paano yung mother-in-law mo? Paano yung nanay, tatay mo? Paano yung mga daughter, mga bayaw mo, mga hipag mo? 'Di ba? Paano 'yon? Pati yung relasyon mo doon sa mga hipag mo, mawawala na rin, 'di ba? Kasi mas inatupag mo yung pagkamalaman mo, 'di ba? Yung pagkahilig mo sa laman. Kaya dapat, brothers and sisters, ang hiling natin ay espiritu, no? Over flesh. Spirit must prevail, 'di ba? We must be spiritual people. Hindi people in flesh, brothers and sisters. Dahil itong flesh na ito, itong laman na ito, hilahin tayo dito papuntang impyerno. Kaya huwag mong pakinggan yung laman na yan. Walang maidudulot sa iyo mabuti yan. Tigilan na ang kahalayan, no? Tigilan na ang pagiging malaman, di ba? Kukupas lahat yan, di ba? Darating ang panahon, pati asawa mo, hindi ka na tatabihan dahil kulubot ka na rin. I mean, you know, focus more, ang ibig ko na sabihin, more on the eternal things, di ba? Huwag doon sa panandalian. Yung kagwapuhan mo, kagandahan mo, matatapos yan, di ba? Matatapos din yan. Pero ang ating kaluluwa, hey, hindi po matatapos. Itong katawan na ito, matatapos ito, mabubulok ito, mamamatay ito, di ba? Kaya ito ang paalala sa atin ng Panginoon. Kaya kung gusto mo na maranasan mo ang pag-ibig ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos, sabi sa Salmong Tugunan, matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Kaya yun lang po ang sagot, di ba? Ang panaghoy nila ay kanyang dinidinig, di ba? Nililipol ng Diyos yaong mga masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla, di ba? Pag tingnan niyo po yung mga masasamang tao, di ba? Yung mga naging masamang presidente natin, naging masamang politiko, wala na sa isipan ng madla.
At habang pag ikaw ay nagsasuffer, 'di ba? Ay lalong hindi naawa sa ang tao, 'di ba? Kasi alam ng tao na ikaw ang may kagagawa niyan, 'di ba? Ikaw ang may kagagawa niyan. Dala yan ng kayabangan mo no ikaw ay nasa pwesto pa, 'di ba? Kaya ito ang sabi ng Panginoon, 'di ba? Nililipol niya yung masasama. Isipin mo, lipulin ka ng Diyos. Kaya wag ka mapakasama. Ang hirap kalaban o kaaway ang Diyos. 'Di ba? Wag mo tawagin stupid ang Diyos. Baka bumalik sa iyo, baka ikaw ang lumabas na stupido kasi hindi ka nagmahal sa Panginoon, 'di ba? Kaya brothers and sisters, no, panahon na para magkaroon tayo ng liwanag. Panahon na humingi tayo ng guidance sa Diyos para we will always be guided in every decision that we make, 'di ba? Para maging ang nais ko lang naman po ay maranasan ng bawat isa ang buhay na kasiyasiya. At hindi po natin mararanasan ito kung magmamatigas tayo. Diba? Kung pagpipilitan pa rin natin ang mga ating sariling kaisipan, hindi sumasang-ayon sa kaisipan at katuruan po ng Diyos. Kaya, bow down your head, kneel down and pray to God. Humble yourself to the Lord. Sabihin mo, Lord, wala akong alam. Liwanagan mo ako at kung ano ang ituro mo sa akin, ay susundin ko. Yun po ang magandang panalangin. Ha? Huwag tayong pagpilitan yung ating katigasan ng ulo. Diba? Yun pong hardened hearts. No? Yun po ang kaaway ng Diyos. Diba? Yan po ang mga puso ng mga pariseo, mga skriba, hardened hearts. Diba? Yun po yung magdadala sa atin sa dagat-dagatang apoy na impyerno. Kaya itong Holy Week, Holy Week na ito na meron sigurado yan, mga kumpisalang bayan, no? Praise God. No? Kaya take advantage, no? Pag may nakita kayong pare doon sa confessional box, no? Take advantage. Punta ka, 'di ba? Nung isang araw, may kalat si Beth. So nagpalipas ako ng oras doon sa Greenbelt. Imbis na mag-ikot-ikot ako, wala man akong pambili, 'di ba? Maingit lang ako pag may nakita akong gusto, hindi nung ko doon mabili. Sa simbahan nila ako nagpalipas ng oras. Nakita ko, may pare sa confessional box. Praise God. Kapag kumpisal na naman ako, thank you Lord. No? Kaya brothers and sisters, don't waste your time. No? Time is precious. Always spend your time in accordance with the will of God. No? Hindi your own will. Diba? Kaya ngayong umagang ito, tanong mo si Lord, Lord, saan mo ako papupuntahin? Doon ako pupunta. Amen. Good morning, Sister Julie. Amen. Good morning ulit, Brother Jun. Alam mo, bigay sa atin, di ba, gift talaga sa atin ni Lord yung sacrament of reconciliation. Di ba? I-take advantage natin yan kasi, di ba, parang ito yung chance natin, lalo na yung wala ka kay Lord, na makabalik kay Lord, at yung nandun na kay Lord, muling maglinis. Di ba? Parang yung, alam mo yung connection sa Diyos. Kasi kung madumi ang puso natin, madumi kaluluwa natin, paano yung connection natin sa Diyos? Diba? Yung kaya minsan naiisip mo na hindi ka nasasagot sa panalangin mo kasi may hadlang. Diba? Kaya dapat yung malinis, diba, na nag-uusap kayo ni Lord na diba, yung relationship mo. Na parang mag-asawa kung yung nagkakaintindihan kayo. handa ka na isuko ang buhay mo sa Kanya. Diba? Oo. Yung talagang parang gusto mo ibigay talaga yun, di ba? Gusto mo sabihin talaga lahat sa kanya. Maganda yun eh. Sabi nga nila, bakit nga ba magko-confess pa sa pare, pwede na tumiretso? Alam mo, sabi nga, ito narinig ko, napakaganda nga ng parang kausap mo si Lord na natatanggap mo ng oras na yon yung absolution. Yung pagpapatawad niya sa iyo na narinig mo mula sa bibig niya na pinapatawad kita at mahal kita. Alam mo, yun na na-experience ko lalo na nun sa Baclara na harapan talaga kami ng pare. Na talagang bigat-bigat talaga yung mararamdaman mo na parang andito sa dibdib mo yung mga kasalanan gawa mo na gusto mo talagang ibigay lahat kay Lord. Tapos ramdam mo yung pagpapatawad ng Diyos sa iyo, tapos yung umiiyak ka na lang, tapos mararamdam mo, marinig mo na mahal kita. Diba yung gano'n? Kaya yung pagpatawad ni Lord sa iyo na magbabago sa buhay mo.
Diba magkakaroon ka talaga ng change of heart na maiisip mo yung mga kasalanan mo sa Kanya na bakit mo nga ba nagawa yun? O kaya, Lord, pinagsisihan ko talaga na tulungan mo ako na hindi magawa. Diba? Sabi nga kung prayer talaga, napakaganda. Kasi diba sabi nga kung sa kaibigan nga natin, yun sa mga, Anthony kasi aalis, yun sa mga friends natin na lagi natin kausap. Naririnig ba akong brother? Kaya, yung, kasi nagbubusina po si Anthony, pasensya na po. Yung mga kaibigan natin na lagi natin kausap, kagaya si Lord na sa prayer natin, di ba? Sabi, pag lagi kang nananalangin, so lagi mo siyang kausap, di ba? Kung namimiss mo lagi yung kaibigan mo, si Lord din namimiss mo, di ba? So, sa panalangin naman natin, syempre, kailangan nandun yung pagtitiwala natin sa Diyos, di ba? Yung nag-pray ka, nag-request ka, humingi ka, sinurrender mo lahat. So, hintayin mo yung sagot ni Lord. Kung hindi man binigay, di ba, na andun pa rin pagtitiwala mo sa Kanya. So, minsan, sabi nga, iisipin mo na lang, magtatrust sa Kanya kahit minsan hindi mo naiintindihan. Di ba? Tapos yung nag-pray ka pa rin kahit masakit, di ba, na nararamdaman